This letter is from Lyra. Dear Kathy G, minsan, ang pagiging maganda, sakit na sa ulo. Ako nga pala si Lyra, 24 years old from Quezon City. Gusto ko lang i-share sa inyo ang journey ko bilang isang babae. Noong elementary pa lang ako, marami na talagang nagpaparamdam sa akin, Kathy. Bigla na lang may lalapit, aaminin na may gusto raw sila sa akin. Minsan pa nga uuwi ako na may hawak na bouquet galing sa mga kaklasikong lalaki. Lalo na kapag Valentine's Day, Kathy. Parang normal na lang ang flowers at chocolates. Kaya laging nagugulat si nanay kung saan daw nanggagaling ang mga daladala ko. Mapa high school, college, hanggang sa nagkatrabaho na ako, naging normal na lang sa akin ang pagiging lapitin, Kathy. Parang sanay na akong may nagkakagusto, may nagpaparamdam. At may sumusubok pumasok sa mundo ko na para bang bahagi na lang siya ng araw-araw kong buhay. May mga naging boyfriend naman ako, pero kung tutuusin, wala ni isa sa kanila ang masasabi kong naging seryoso. Mga relasyong akala mo totoo pero hanggang kilig lang pala. At sa dami ng nagkakagusto sa akin, nakakatawang isipin na puro maling tao pa rin ang napipili ko. Hindi ko nga maintindihan sa buong buhay ko kung malakas lang ba talaga appeal ko o maganda talaga ako. Every time na dadaan ako sa mga lalaking nagkukumpulan, hindi nila maiwasan na magbulungan at hindi lumingon sa akin. Kung i-describe ko ang aking sarili, Kathy, sa mga tagapakinig, sabi nila, maganda raw ako, maputi, balingkinita ng pangangatawan. May nagsasabi pa nga na may aura raw akong mala Andrea Brillantes. Feeling ko tuloy, kahit saan ako pumunta, may nagkakakrush sa akin, may nagkakagusto. Minsan sumasakit na nga ulo ko kakaisip kung delulu lang ba to or legit na dinudumog talaga ako. Hindi ko alam if main character's energy or imagination ko lang. Samantalang yung iba, desperado magka-boyfriend. Ako naman, hard pass. Ito mga lalaki kasi kahit ayoko, pinipilit pa rin akong jowain. Nagbibeg pa na suklian ko raw ang feelings nila. Pero hindi ko naman responsibility ang emotions nila, Kathy. Ayoko ring pilitin ang sarili ko just to please them. Kung hindi ko gusto, ayoko talaga, period. Ang focus ko ngayon, trabaho at career muna, Kathy. Pero same old story, wala pa akong 1 taon sa kumpanya, may pila na naman ang lalaki. Minsan, hirap na akong mag-focus kasi sunod-sunod ang lapit, message at istorbo. Gusto ko lang naman magtrabaho ng tahimik pero bakit parang office crush era na naman ako kahit wala sa plano? Hindi ko naman sila in-entertain, Kathy. Kaya tuloy sa mata ng iba, mataray at masungit ako pero ang totoo, napagod lang ako mag-set ng boundaries. Hindi pa nga ako artista pero parang pinagkakaguluhan na. Paano pa kaya kung mag-aartista na, 'di ba? Ang problem, habang tumatagal parang mas dumarami pa sila. Minsan napapaisip ako, kailangan ko na ba talaga magka-boyfriend para lang tumigil sila? Kailangan ko bang gumamit ng ibang tao bilang panangga para respetuhin ako? Nakakapagod na kasi. Ako na nga ang nag-a-adjust, Kathy. Ako pa rin ang nahihirapan lalo na sa mga katrabaho ko pa sila. Hindi na basta classmates or kapitbahay na lang eh. Gusto ko lang naman ng peace of mind. Kathy, may mga lalaki talagang hindi marunong makiramdam. Yung tipong malinaw na ang ayoko pero para sa kanila challenge pa rin. Paulit-ulit na lapit, kulit ng kulit, akala nila cute pero nakakadrain na. Hindi lahat ng atensyon nakakatuwa. Minsan istorbo na. Hindi naligaw, akala nila kapag nagtiyaga sila, mapipilitan kang magbago ng isip pero ang totoo, lalo lang silang nilalayo ng kakulitan nila. Hindi naman sa pagiging suplada ang pagtatakda ng boundaries, di ba, Kathy? Hindi naman siguro masama ang tumanggi. At hindi obligasyon ng babae na suklian kahit anong feelings na hindi niya hinihingi. Sa totoo lang, Kathy, para sa akin, ang tunay na green flag, marunong tumigil kapag sinabing ayoko. Yung marunong rumespeto,
Hindi yung makulit lang. Naiisip ko minsan, magpasa na lang ng resignation dahil hindi na ako nakakapagtrabaho ng maayos. Ano bang magandang gawin, Kathy? Papaano ko ba ma-handle ang ganitong problem? Alam ko sa iba mababaw lang pero para sa akin, hindi. Paano ko ba mamamanage ng maayos ito? Sana po ay matulungan niyo ako. Ganon din ang inyong mga tagapakinig. Please don't judge me. Maraming salamat sa pagbasa po ng aking liham. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat, Lyra.